nagka-viewers ka nga, kumita ka nga, pero napakalaking impact naman sa katawan mo yung ginagawa mo. Hello sa lahat! So another mukbang video na naman yung gagawin natin ngayon. Tara, samahan nyo ako. So ito ang pagkain natin. Meron tayo ditong pritong itlog. Meron tayo ditong kanin, white rice, saka Jollibee adobo rice na natira kahapon. Meron tayo ditong mga side dishes na pang Korea. Ito, radish. Ito rin, radish pero ibang klase naman. Ito rin, radish ulit. Sausawan natin, suka, kamatis na may patis. So, meron tayo ditong pritong isda, jeprox, danggit, saka pusit. Tapos meron din kami rito kusino na ano siya na siguro to, 2 weeks old. Nasa rep pero pwede pa siya. So tara, simulan na natin. So lagay muna natin yung kanin natin, adobo rice. Tapos maghalo tayo ng plain rice. Tapos kuha tayo nitong jeprox. Oh, try muna natin to. Sausaw natin. Masarap siya. Galing Pampanga yung ano natin, jeprox. Nabili sa Pampanga pero hindi ko alam kung saan nahuli. Bigay sa akin ng kapatid ko, si Ivan. Pati itong danggit. Itlog. Try natin itong pusit. Ayan. Ulit. Jeprox, tapos kamatis na may patis. Lumang tosino. Sakto lang yung lasa niya, hindi ganun kasarapan. Meron akong tropa dito gumagawa ng tosino. At masarap. Daing. Ito. Guys, pusit ulit. Sa lahat siguro ng klase ng tuyo, ito siguro hindi ko masyadong nahihigan. Alam ko maraming tao na may gusto rito sa pusit. Kasi maraming mga nagluluto nito. Alam ko, madalas nila sinasablay yung pagluluto. Madali kasi itong ma-overcook. Pag na-overcook, sobrang pait. Itong adobo rice ng Jollibee, panalo. Ewan ko lang kung meron nito sa atin dyan sa Pilipinas. Para kang nag-adobo, tapos doon mo sinangag yung kanin pagkatapos. Nagte-trending yun sa Jollibee dito sa US. Ang ginagawa naman nila, pag umorder sila ng fried chicken, kukunin nila yung balat, tapos doon nila ipapalaman itong adobo rice sa loob. Tapos yun ang sasawsaw nila sa gravy. Kuha tayo nito. Ito masarap. Ito yung nilalagay nila sa kimbap. Tamang-tama siya sa mga ganitong klaseng pagkain na pinirito, maalat, magandang pambalance ng lasa. Parang ano siya, kumbaga sa atin parang atsara. Ganyan, pampatanggal suya. Ayan pa. So itong kinakain natin, first meal ko nga pala to. Anong oras na ito? Tanghaling tapat na.
So ito yung brunch natin. Ngayon lang ulit ako nagkanin kasi mahirap hindi kainan ng kanin tong ganitong klaseng mga ulam. Ito gusto ko to, sarap. Jeff Rocks. Ewan ko na kung magkano yung presyo nung pagkakabili ng kape dito sa Jeff Rocks. 500, 1/4 yata, hindi ko sure. Pero alam ko mahal. Masarap kasi siya. Kahit hindi mo na siya lagyan ng sausawan o suka, hindi siya ganun kaalat. Parang fish chips. Huwag din ba kayo kumakain, tinataas na yung tuhod nyo, yung paa nyo. Mas nakakagana kumain pag nakagayan. Yung feeling mo at home ka. Baka nagtataka kayo ba't ako nakagrab. Mahirap kasing tanggalin yung amoy nitong mga sausawan natin saka side dish. Masyado matapang yung amoy. Pusit, lagyan natin ng labanos. Saka natin isaw-saw dito sa ating suka. Kape. Brewed coffee siya, tapos nilagyan lang natin ng creamer na galing sa Starbucks. Itlog. So nga pala, kung naku-curious kayo kung puro lang ba mukbang yung gagawin natin dito sa channel natin, hindi siguro. Pero ito kasi pag mukbang, ito siguro yung napansin ko na pinakamadaling klase ng content na hindi mo na kailangan masyadong paghandaan o bigyan ng effort kasi hindi tulad ng ibang mga content na yung ginagawa ng ibang mga influencer sa atin na magta-travel o kaya bibili ng mga gamit, mag-unboxing. Ito kasi pag mumukbang, talagang kumbaga ginagawa mo na siya. Kumbaga wala na siyang ka-effort minsan kasi kumbaga nagdala ka lang ng camera, ni-record mo lang. Kasi araw-araw talagang kumakain ka. So kaya puro ganito yung nakikita yung content. Kumbaga ang goal ko muna sa channel ko is since bago pa lang tayo, gusto ko lang muna yung magkaroon tayo ng habit na palagi tayong gumagawa ng video, palagi tayo nag-upload. Pwede din siguro tayong mag-travel vlog since ayan, uwi kami ng Pilipinas ngayong December. So pwede tayong gumawa ng kahit paano ibang mga klase ng content dyan. Pero ayan nga, tulad ng nasabi ko, since mukbang yung palagi natin ginagawang video, huwag nyo namang asahan din na yung gagawin natin klase ng pagmumukbang is yung klase ng mukbang na ginagawa ng mga nasa YouTube, nasa Facebook. Ang kinakain nila is puro putok-batok, puro mga hindi healthy, tapos uubusin nila lahat. Hindi ganong klaseng mukbang video yung gagawin natin. Yung saktuhan lang. At saka syempre, yung hindi naman sosobra. Kasi aanin mo naman yung puro nagka-viewers ka nga, kumita ka nga. Pero napakalaking impact naman sa katawan mo yung ginagawa mo. Hindi mo rin masusulit yun. Pusit ulit. Tatry kong gumawa ng content about sa pagtatato since ewan ko sa inyo kung hindi pa ako kilala. Tattoo artist ako dito sa California. Tagal na ako nagtatato mula 2011. Kaya lang, medyo nakakahiya pagka ang gagawin kong content is about sa pagtatato. Siyempre, unang-una sa lahat, ang singilan kasi namin dito sa Amerika per day o kaya per hour. So, in-expect ng client mo, yung buong oras na yun, nakagugo lang sa talagang pagtatato. Saka maraming mga client siguro, hindi sila open sa ganun na ipapakita yung itsura nila na nasasaktan sila o mga ganun. Kasi yung iba tinatatuan ko, habang tinatatuan ko sila, mga busy rin sila. Gusto, mga naka-headphone lang, ayaw yung kinakausap. Gusto, nandun sila sa zone nila. Pero tapos ko gawa ng paraan. Kasi unang-una sa lahat, magandang klaseng content yun. Pangalawa, para sa akin, makakatulong siya sa business ko. Kasi ngayon, napansin ko, kahit gaano kakagaling, kung walang nakakakita ng gawa mo, parang wala din. So ayun mga tol, hanggang dito na lang yung video natin. Huwag niyo sanang kalimutan mag-subscribe, mag-follow, mag-like, mag-pakishare na rin itong mga video natin. So, tapusin ko na dito. So, sa next vlog na lang ulit. Bye-bye!